Hi, good afternoon po. It's a Saturday and it's special day. Naku, lockdown na kaagad. So today, again maganda yung weather. We're going to Point Pili National Park. It's an hour drive from our house in Windsor. Yun, itutour namin kayo doon. Maraming maraming ang tawag doon? Beach? Yeah. Di ko alam kung lake or beach, basta Bang kaya ulit. yeah. Pero may bodies of entrance water. fee siya. May entrance. Oo, minimal lang naman. Kasi initially plano namin pumunta dun sa Arts in the Park. Kaso yung mahal na entrance fee. So sabi ko, parang mas maganda pumunta na lang tayo dun sa may Art in beach. the park, pero puro booth lang naman siya. Oo. So sabi ko parang mas ma-enjoy ng mga bata ko dun na lang sa may beach. So, yun, papunta kami ngayon. Dito kami somewhere in, ano na ba to? Amitsburg or Kasi parang Windsor pa rin old to? castle ata. Old Castle. So, somewhere in Old Castle. Pakita ko lang. Puro mga farm ano siya. Farm area. Ayan. So, Parang T-Plex. so mamaya itutour namin kayo dun sa sa Point Pili National Park. Pasyal tayo. Sa ano nga pala yun? Leamington? Hmm. Sa Leamington siya. Siya yung parang parang end ba siya o dulo or Southernmost talaga. Yun. Ito talaga pinaka-southern. southernmost Kasi may island part. pa eh, Point Pili Island. Oo. So ibang naman yun. Pero hindi na kami pupunta. Ibang adventure naman yung Point Pili Island kasi kailangan sumakay ng ng boat papunta doon. Yung agenda namin ngayon is parang kanina lang namin naisip na pumunta. So, yun, dun lang tayo sa may national park. Anyway, malaki yun and maraming mga pwedeng pasyalan and puntahan. And then, pag-usapan na rin natin mamaya yung regarding dun sa latest na draw. PNP ba yun? Or Express entry. Express entry draw. Latest express entry draw na grabe sobrang taas ng Oo, sobrang taas. CRS score na Kumbaga, parang minimum. mapipili ka lang kung kung may provincial nomination ka. Oo. So, sobrang taas nung score na yon. And yun nga, pag-usapan natin yun mamaya. Actually, pwede nang pahapyawan na natin ngayon. Ayun, so yun nga, latest draw. Ano ba ngayon? Sabado ngayon, parang noong Thursday nagkaroon ng draw yung express entry, yung IRCC through express entry na around 676 yung dapat score mo, yung CRS score mo para ma-draw ka. Sobrang taas nun compare sa namin, parang kung way back before yung kasi the time na nag-apply kami 2020, 2021 parang around 420 lang nun yung score, may invite ka na. Ngayon actually pataas siya ng pataas talaga, yung trend talaga pataas around 2021, 2022 naging 450 parang ganon, then 2022, 2023 naging 500 na, diba? So, parang pahirapan talaga. Parang naging pahirapan na talaga. Then, yun nga, parang the only way na ma-invite ka or mapili ka sa express entry is dapat may provincial nomination ka. Unfortunately naman,
karamihan ngayon ng provincial nomination or mga PNPs, provincial nomination program ng mga iba-ibang provinces, parang inaayos din nila yung yung mga selection process, yung mga criterias. Yung iba nga nagpo-close or nagpo-post Tapos meron pa nga, ito parang pinaka-recent is yung parang sa Prince Edward Island. Parang around ilang student, may Indian student siya. Actually, we're not against naman sa kung Indian or ano man. Basta parang mga Indian students sila na naging from international student, naging PGWP, naging worker sila. Then biglang nabago yung parang selection criterias. So parang naging hindi sila eligible o ngayon ayun yung pinaprotesta nila. Actually parang nakaano sila ngayon 1 week nang naka-hunger strike. Kasi pinoprotesta nila na dapat daw hindi pinago, na dapat daw PR sila, i-permanent resident. And yun yung nagiging parang problema. Parang sa ngayon, ang base alam namin parang sa ngayon si Ontario lang yung medyo maluwag-luwag pa. Kasi karamihan, even British Columbia, even Alberta, parang kung hindi nagpo-post, binabago nila yung criteria. Kaya parang nagiging pahirapan talaga yung PR ngayon. Actually, hindi lang dito sa Canada. Even sa UK and sa Australia, even sa New Zealand Kasi yun yung mga top, 'di ba? Top countries for immigration. Kung gusto mo mag-migrate. Huwag niya yan, nakakamatakot. Ang alam namin sa Australia, based sa napanood lang namin parang hindi ka na eligible if you're more than 35 years old So, kagad yun lang, marami na kagad yung babagsak doon. Tapos sa UK ngayon, parang kung hindi mo na natapos, kapag natapos na talaga yung visa mo, uwi ka na? After you became a student, uwi ka na kagad. Forcibly deported ka nila. Wala silang parang PGW. Hindi ko lang sigurado. Then New Zealand even New Zealand, may mga napapanood din akong news na naghihigpit din sila. So parang lahat na rin talaga naghihigpit. Even na America parang may napanood nga ako, pinapaalis din nila yung mga parang undocumented or mga tapos ng students nila. So yun, kasi ang parang nagiging factor talaga yung yung na-maximize masyado or na-overwhelm lahat ng system, healthcare system, housing system nila. Kaya ang daming adjustments sa ngayon, nagiging pahirapan sobra. But anyway, pag-usapan pa natin mamaya ng sobra. Medyo na pa rin intro. Medyo na pa sobra kagad sa intro. Pero yun yung pag-usapan natin ng mas matindi pa mamaya siguro. Yun nga, pasyal kami ng Point Pili. Putrip, nagising na sila at putrip na sila. Say hi, Pipis! Papa. Hi! Bye! Ito, Red Sun Farms. Ayan pala mga boss, dito kami sa Leamington na banda. Dito na kami sa Leamington banda. Ito, ang daming rito, ang daming farms. Yeah, di ba dito sa harapan? Ang daming farms dito mga boss. I-check nyo dito yung mga companies dito sa Leamington. Kasi karamihan dito nagbibigay ng LMIA. For farmers. Oo, farm workers. Ay. Ang daming rito, ang daming nagsusupport ng LMIA dito. Check nyo lang yung mga company websites nila.
sayang eh. Wala kaming alam na specific, pero may mga nakikita kami na na-approve ng LMIA dito sa Limington. Oo, ang challenge lang dito based sa idea namin sa pagkakalam namin, yung transportation, Dito. hindi ganoon Kadami. kadami yung buses. Kita nyo naman puro farm area. Pero siguro may baka pwede kayong anong tawag doon? Yung magsama-sama. Sa isang bahay, tapos Mag-carpool. Yun, carpool. Panigurado meron yan. May ganun yan. Pero yun nga, i-check nyo yung mga dito mga boss. Limington. Limington, Ontario. Ang daming Farm. Na nag-hire ng mga farmers. So, parang may kakilala ako pala. May kakilala ako from Toronto. Kasama ko siya nag-basketball. Nag-message sa akin last month. Lilipat na raw siya dito sa Windsor banda. Kasi nakakuha siya ng job na may LMIA. International student din sila ng galing. Nakakuha siya ng job na may LMIA dito. Wala siyang nakuha ng sa Toronto. Dito nakakuha siya. Limington. Oo. And, Swerte naman yan. oo. Yun, parang Pero kung mga nakalipat pa sila eh. ano ba, nakapatapos na yung PGWP nila? Halos kasabay natin. Oh. Magbi 3 years na. Oh. Ayun. So, yun. Check nyo rito mga boss. Sayang. Ang mga nakita namin dito is mga Spanish and Spanish. Mga South American. Mexican. Oo, Mexican. Mexican. Brazilian. Ganun. Yan, marami. Yun yung madami sobra. Oo, kabila. Actually, ano siya? Kaliwat kanan siya. Kaliwat kanan yung mga farm. Ang lalaki. Oo, sayang. Yan, lockdown nila yung mga LMI. Yan pa mga farm. Kaliwat kanan yung mga farms dito eh. Kaya masyadong mga bahay. So may bayad dito na $17.50 Per for the whole family na yon. Free entry for youth agent 70 na lang. And then kung gusto nyo naman ng season pass, $87. Pabalik-balik na siguro yun, no? Mama, look at that. This one. We found that small Yun, so nakapasok na kami mga boss. Map. Yeah, may map. Bali $17 siya. $17 for a family of 4 na yun. Or kahit ilan yun. Kasi free naman yung basta bata na yung kids na 17 below. Tapos what else? Yun, kahit ilang map pwede naman humingi. Then, yeah, ito yung map. Then, yeah, let's go. Parang ito nga yung verse.
Hey, baby. Ay, malo. Meron silang paddle. Paddle. Ate, non? Ayun, balik tayo mga boss. Dito kami sa Dito kami sa Point Pili Park. Point Pili National Park pa rin. And tatabisaw lang yung mga bata. Yan, and marami din naman ayun, marami rin naliligo. Yun nga, yung pag-usapan natin kanina na Grabe na mo. yung pahirap na yung PR, especially when it comes to express entry, express entry yung gagamitin mo. Yun nga, kasi dati ang baba ng score, CRS scores requirement, ngayon sobrang taas. So yun, I think yung mga pwede nating gawin siguro, actually lagi rin namin tong binabanggit sa FB page namin, FB page na ginawa namin, FB group na ginawa namin na OINP to PR forum. Parang lagi namin sinasuggest na sa umpisa create lagi ng express entry profile. Kasi sobrang importante nun. Parang ayun yung magiging starting starting point nyo para ma-identify kung ano yung Applicable sa inyo. o ano yung applicable sa inyo, ano yung mga dapat yung i-improve, saan kayo mababa, and ano yung mga nakaka-apekto sa scores nyo. Actually lang to yung paggawa nga ng express entry profile, parang pag nandito na kayo sa Canada, yun ang ina-advise lagi namin. Pero if mag-a-apply pa lang kayo, if plano nyo pa lang, nasa planning stage pa lang kayo, meron kasi sa sa IRCC website na parang may estimate. oo, parang may estimate doon na CRS calculator. Nakalimutan na namin yung mismong area, pero CRS calculator na mismo. search nyo lang yung CRS calculator, parang Free naman siya. da-divert kayo sa isang area na ipipilapan nyo lang siya.
Tapos Point system. iaano nyo yung west nyo equivalent, parang iaano nyo, Predict niya. i-assume nyo. Oh. I-assume nyo yung west equivalent and i-assume nyo rin IELTS yung score. yung IELTS score nyo. For example, ang ina-advise namin doon is babaan nyo lang yung IELTS score nyo. Kumbaga, i-6 nyo lang muna siguro. Then yun, pag nakuha nyo yung score nyo, yun na yung pwede nyong maging determining factor kung ano yung parang pathway na kukunin nyo. Actually sa amin, yun yung ginawa namin eh. Kaya nalaman namin kung sino yung magiging student sa aming dalawa. Kasi siya yung may masteral sa amin. Sa Philippines pa yun ah. And ayun, yun nga, yung una, balik tayo sa topic. Unang-una dapat, gawa na kagad ng express entry profile. So, ano ba yung mga requirements nila para gumawa ng express entry profile? Basic is yung mga IELTS tsaka West. IELTS, pwedeng self-pip, and WES. Yung West pwede nang gawin sa Pinas eh. Oo, yung WES sa amin, ginawa na namin siya. Nag-apply kami ng 2020. At 2021 kami nag-apply. 2020, may WES na kami. Ikaw, nauna Ay, ka. ako yung nauna, nag-WES na ako. Then, yun, IELTS or self-pip. Pwede yun, kahit ano ron. Sa amin, kinuha namin, Wala kayong takas dun mga boss. Oo. Required talaga siya. self-pip ang kinuha namin. Whether i-delay nyo or what, kung talagang ang punta nyo is PR application, magpipik talaga kayo dun. Oo, kasi okay din naman, kaya maganda nga mag-ano kagad ng express entry profile. Okay lang kahit napapamakuha niya sa IELTS or self-pip eh. At least malalaman niyo yung Nasaan kayo? kung ano yung kakayahan nyo. Diba? At saka at least may idea na kayo kung ano yung magiging exam, diba? Then once alam nyo na, mas madali na sa susunod. Knowing the fact na syempre pag nasa Canada kayo, mas may alam nyo naman, mas syempre dahil yun nga yung magiging parang language nyo nang gagamitin madalas, makapractice ba kayo ba? So possible na talaga mag-i-improve yung ano nyo, Yung scores pa. yung scores nyo, diba? Ang downside lang nun, syempre kung ulitin nyo, another bayad yun. Oo, yun yung downside nun. Pero syempre alam naman natin na gumastos na nga kayo papunta rito. Parang gumastos kayo in a very parang useful way. Kasi para sa amin very useful talaga yun eh. Pero syempre, i-target ninyo na makuha yung score is at least 7 para mag-qualify kayo sa mas maraming stream. Oo. Pag 7. nag-7 kayo, halos lahat ng streams pwede kayo. Magbabasa lang ako sa ng paa. Daming lamok. Nasa beach kami pero may mga kumakagat. Wait lang, commercial lang. Nilagay niya masyadong malapit yung yung speaker niya dun sa dagat. Maano na yung tubig eh. Move forward na. So yun, Yun. nabanggit na natin na hanggat maaari gumawa ng express entry as soon as possible. And Oo, yun nga, di ba? Mataas na yung sa express entry. Then, ang the only way is yung PNP. Ngayon, dahil nga sobrang mahirap na yung mga PNP pathways, I think, explore dapat natin yung other pathways. Check nyo mga boss yung yung RNIP. Ang dami naming kakilala na invite na doon na on process na yung PR nila. ano ba yung RNIP? Rural Northern Immigration Pilot Program. Parang Oo, ganun. parang- RNIP nga yung tawag nila doon yung iba. Oo, kasi dati parang 4 communities lang yung meron noon. Marami na nga yun. Ngayon parang nasa 10 na ata. I'm not 100% sure. Pero parang nasa ganun na Tsaka yung lang siya, nagpa-participate ngayon. Hindi na siya sa Ontario. Meron din sa ibang provinces Yun nga, kaya na nga, under din ng yung- RNIP. even sa Alberta, para meron din. Yung sa AAIP ba yun? AIPP. AIP. Doon naman sa Atlantic. Ayun, magandang rin yun. Magandang option din yun na pag-aralan. Although yun nga nabanggit natin kanina na di ba? Na yung
sa Atlantic naman, may mga problema din. May mga nagko-close na rin yung ibang ano nila, provincial nomination program nila. Kung di man nagko-close, nag-iikpit masyado. So, Parang yun. sa Alberta, parang ano ba yun? Parang change ba? Or nag-focus sa ibang... Parang ano nila, post muna. Kumbaga stop muna Pero nag-open yung... sila ng bago, yung sa tourism ba yun? Oo, pero kailangan ng LMIA ang alam ko eh. Okay. So, Oo. so yun nga, yun nga ibig namin sabihin. Oo. Maraming changes. Maraming changes pag nagpapahirap masyado. Is there another? Yun, good afternoon mga boss. Alauna ng hapon na. The next day na to kasi nalobat na yung camera kahapon. So, yun, inapkas kami ng ano na rin, 7 PM na rin nata kahapon. Dun sa Point Pili. So, ayun, nalobat na. Then, napagod na rin kahapon. Tutuloy sana namin kagabi but medyo pagod na talaga. So, kumain na lang kami konti. Then, natulog na rin agad. Then, ngayon, Sunday, June 2, birthday ni Papa. Happy birthday muna kay Papa, Bibi. Say, greet muna kay Lola Chuck. Happy birthday. Ayun, birthday ni Papa. Ano na Ikaw, siya? Parang kanta ka dito. 63 years old na si Papa. Kanta ka dito. So, wala na si Mama. So, siya na lang. Kasama niya yung kapatid ko sa Laguna ngayon. Kanta ka dali. Sa South Spring. Sa mga taga South Spring. Binyan. Kanta ka na, baby, dali. Hindi ba rin na happy birthday? Dali. So, yun. Tuloy siguro na lang natin para matapos tong video. Ano ba yung topic kahapon? About yung sa PR pathway nga pala, no? Yung pahirapan ng PR pathway. So, number 1 na ma-suggest namin is always create an express entry profile muna. Kaya nga, i-wrap up lang. Create express entry para ma-identify yung ano nyo. Then, malaman nyo yung areas dapat i-improve. Then, number 2, check nyo yung PNPs and RNIP or Atlantic. AIP. AIP. Then, number 3, ito na yung worst case scenario na dapat nyo ring i-consider lagi is yung parang checking for other countries. Although yun nga nabanggit namin kahapon, 'di ba na ang tawag dito. Even yung na rin sa ibang bansa. even yung New Zealand, Australia, US mahirap na rin. Even UK, pahirapan na rin yung mga sa immigration nila processing. So, yeah, siguro dapat open-minded sa Ibang options. option na babalik na lang din ng Philippines. Ano naman halos lahat naman na pumupunta nagmamigrate, alam naman natin karamihan parang settled naman talaga yun sa Pilipinas. Nag-try lang for a better, syempre, opportunities. And yun, anong masasabi mo? Pwede pa sigurong bago i-consider na pumunta ng Hindi, worst case naman na yun. Oo nga. Bago tayo pumunta dun sa worst case, try din nila na mag-apply ng LMIA. Yung mga nag-o-offer ng close work permit. Kasi yun naman, dependent, kumbaga magkakaroon kayo ng status, depende dun sa contract ninyo dun sa magiging employer ninyo. And yun, as long as willing yung employer ninyo na i-renew yung contract ninyo, yun yung kumbaga duration ng magiging stay nyo dito sa Canada. Pero, another kasi dyan sa LMIA, di ba, from dating 1 year, binaba na rin nila to 6 months na lang ngayon. Kumbaga So, nagigpit na rin sila. Even that, sa ganong Pero may option pa rin. Oo, option pa rin siya, pero yung nga pinababa, kumbaga parang naging hassle na siya for employer, kasi nga, syempre, parang every 6 months, renew ng LMIA, di ba? So, ayun. Ano pa ba? I think, that's just it. What else? Ayun, thank you pala sa sa dami na ng parang ang tawag dito. Dami ng members na ngayon ng OINP to PR forum na ginawa naming FB group. So from parang 300 lang yun ngayon, 3K plus na siya. Until now, waiting pa rin kami ng PR approval namin. Pero yun nga, ang naging stream kasi namin is OINP. So, parang in return, yun. Meron na kaming ang tawag dito, nomination, talagang yung na lang, yung mismong result na lang ng PR.
Oo, nai-apply na namin siya. Nakapag-nomination na Tsaka kami. medical pass na rin. Medical pass. Talagang yung result na lang. Wala nang ano. So yun, tulad ng lagi din naming ina-advise sa group na yun, always yung create EE profile lagi, then check for other options na kasunod. Oo. Tsaka yung iba kasi parang tawag dito, parang porket nasa Ontario ka, nagkakaroon ng notion na, mahirap ma-PR sa Ontario. Before nyo i-consider na lumipat ng ibang province, try nyo munang i-explore yung iba't ibang streams under OINP. Oo, kasi parang Yung iba hindi lang kasi well-informed or yung iba nakadepende sa mga consultant nila hindi naman lahat yun binabanggit sa kanila. So katulad ng iba, parang hindi pa nga tinry na mag-OINP, mag-SINP na kayo or try nyo na yung sa Alberta or gano'n na kaagad yun yung napapansin namin. So before going on that option, try nyo muna yung iba't ibang streams under OINP. Oo, explore. Lagi namin sinasabi din na hanggat maaari i-DIY or i-research nyo by yourselves. And then, kaya nga may ganun kaming group, if may question kayo, help namin kayo kung kaya ng research powers namin ma-research yung query nyo or baka naman napagdaanan namin since OINP kami, willing naman kami mag-share ng information doon sa Facebook group na ginawa nga namin. Oo, kasi hindi rin kami masyadong, hindi naman sa nag-ano kami ng mga consultants, pero may mga, nag-try kasi kami before na mag-as a consultant sa Toronto. Lipat province ka agad. Lipat province agad, tsaka parang, hindi naman sa pag-ano, pero parang mas marami pa kami na research compare sa kanila. doon sa consultant ka na yun. So, kaya parang, mas maganda talaga mag-research by yourselves. And lahat naman yun, yung information is sa IRCC lang din naman. Nasa website. It's So, just a hanggang lang. matter of how... Kung may spare time kayo, research na research, especially kung wala pa kayong kasiguraduhan kung ano yung status or pathway na gagamitin nyo. Diba? Like sa nabasa ko rin kasi, napanood kong vlog ng Indian consultant siya. Parang sa lahat ng provincial nomination programs, parang OINP yung pinaka nagluwag pa. The rest nagkikpit, pero yung OINP nagluwag pa. So, pero hindi natin sigurado kasi yun nga, yung trend kasi ngayon naghihigpitan lahat. So, hindi natin alam baka in the future, for this month of June or that next month July, naghihigpit na rin sila. So, stay tuned. stay tuned lang, abang-abang lang. Pero yun nga, hanggat wala pa ng pagbabago, explore ng mga streams, especially kung nandito na kayo sa Ontario, explore Ontario streams. Then, yun. Babay ka ng bibig. I think yun lang mga boss. Thank you sa lahat. And, yeah. Till our next vlog. Oo, malapit na kami mag-move. So, 1 month na lang. Babay ka ng Mas bibig. papadalas na yung vlog namin doon sa Toronto. Bye. Bye! Bye. I love you.